paano kayo lumakad? Huwag gaya ng mangmang, kundi gaya ng marunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masama. Kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. 19. Kayo nga mangag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-awitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. 20. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. 21 last, na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Purihin ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos, hallelujah, itinataas ka po namin, Panginoon, dito po sa Pinoy tayo. Wala po kaming magagawa, Lord, kung wala po kayo. Hallelujah, sa oras nito, Lord Jesus. Maraming salamat, O Lord God, sa lahat po na nandito ngayon. Hallelujah. Bago po kami dudulog sa inyong gawain at pag-usapan ng iyong salita, ako po muna ay humingi ng kapatawaran sa aking mga nagawa, nakita sa aking mata, narinig ng aking tainga, at nasambit ng aking bibig, Panginoon. Lord God, hallelujah. Ako po ay nagpapakumbaba sa aking sarili na tanging salita mo lamang, O Lord God, ang mumutawi sa bibig ko, Panginoon. Let your will be done, Panginoon, sa oras na ito. Maging ang mga nakikinig, O Lord God, buksan mo din po ang kanilang isipan at tanging maunawaan at tanging salita mo lamang, Panginoon, ang maunawaan po nila. Hallelujah. Ito man ay rebuke or reproof, encouragement. Thank you so much, O Lord God. Ikaw po ang aming itinataas at hindi po ang aming kalooban ang masusunod, O Lord God. At ang lahat na nandito, Panginoon, magkaroon po sila ng interes upang pag-aralan kung gaano pala kasaya ang mag-aral ng inyong salita at makinig sa inyong salita. Lord, hallelujah. Huwag mong hayaan, Lord, na lalabas po sila sa VR na ito na empty, Panginoon. Busugin mo po ang kanilang isipan, busugin mo po ano ang kanilang anong kakailangan nila ngayon, Panginoon. Hallelujah. Gawin mo pong empty ang lahat kung meron mang mga karumihan na iniisip in the name of Jesus. Wala pong karapatan, O Lord God, sa oras na ito. Maging ang gawa ng kaaway, Lord, distraction, signal, maging ang aming mga amo, Panginoon, hindi po sila ang maging hadlang upang, hallelujah, mapakinggan po namin ang inyong mga salita. Lord, kung meron ng mga problema, mga kapatiran namin dito, financial problem man, o love life problem man, Panginoon, Lord, magkaroon po sila ng solusyon, O Lord Jesus. At sa lahat po na merong sakit, Lord, hinihiling po namin, hallelujah, by the authority of your words and by the power of your name, healing upon healing, O Lord God, ang ipagkaloob mo po sa kanila. Maraming salamat, O Lord God, sa mga kapatiran namin na hindi pa nakapasok. Nawa, O Lord God, sa oras na ito, sila po ay inyong dalhin dito upang marinig po nila ang salita mo. Maraming salamat, Lord God, sa iyo lamang matas na papuri sa oras na ito, and we claim victory. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Maraming salamat po, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah! Maraming salamat po, Gika family, and sa Pinoy tayo na muli pong in-invite nyo po ang Gika fam, mga kapatid, at wala po tayong itinataas na religion dahil walang religion po na makapagligtas sa atin. Amen? Hallelujah! Kumusta po mga higala ko diha sa Ginoo? Mga higala, praise God. Okay lang po ba kayo, mga kapatid? Ang topic natin for today, a wise Christian. Praise God. Hallelujah. Dito po ako kumuha, mga kapatid, kay sulat ni Apostol Paul sa taga-Episo. Amen? Ang sabi dito, mga kapatid, sa 15, manag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Praise God. Hallelujah. At sa 16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masama. Praise God. Hallelujah. At sa ang 17, kaya huwag kayong maging magmang,
kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. And 18, at kung kayo'y magsipaglasing ng alak na karuruunan ng kaguluhan, kundi kayo'y mangagpuspos ng Espiritu. 19, na kayo'y mangag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awitan na ukol sa Espiritu na nag-aawitan sa nangagpuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Purihin ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, praise God, hallelujah, maraming salamat po sa pagkakataon na ang sabi po ng ating Apostol Paul, mga kapatid, hallelujah, we must be a wise. We must be a wise even in public or private. Bakit, mga kapatid? No? Kasi maraming Christian lang in public, pero sa private life, mga kapatid, ay hindi po pala Christian. No? Pinapakita lang niya na siya po ay Christian nung nasa public. No, nakikita, ang dami ngayon, mga kapatid, I love you, Lord. At sa atin, mga kapatid, no, sa Facebook lang, mga kapatid, mahal na mahal kita, Lord. Pero yung gawa, taliwas doon sa kanyang sinasabi. Ibig kong sabihin, mga kapatid, amen, mag-ingat kayo. Mag-ingat tayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Praise God, hallelujah. Kung paano tayo lumakad, mga kapatid, sa in public place, mga kapatid, naging Christian tayo. Kitang-kita tayo, mga kapatid, sa mga mahal natin, no? Sa mga friend natin na Christian po tayo. Pero kumusta yung private life natin? Amen? Kaya, topic po natin, be a wise Christian. Okay? Be a wise Christian. Meron po tayong 6 na pag-usapan, mga kapatid. Hallelujah. Ito po ang kailangan natin i-apply sa ating mga sarili. Isa na po ako dito na dapat i-apply ko rin po ito, mga kapatid. Amen? Hindi lang po tayo na, sabi pa nga nila, mga kapatid, pagdating sa online, napaka-Christian. Pero pag nasa literal pala, mga kapatid, physical, sa kanilang bahay, nagmumura pala ng grabing pagmumura. At yung bibig, mga kapatid, puro na masama yung binibitawan. Kaya ingatan po natin, ha, ganito nga mga pagiging Christian. Ibig sabihin, ang sabi po ni Apostol Paul, mga mangmang po ito sila. No? Huwag gaya ng mga mangmang. Dahil sa totoo at sa totoo lang, mga kapatid, hindi po natin, amen, hindi po natin pwedeng pagsabihan na, ay Christian ako, sis. Alam natin, mga kapatid, ang ating pagiging Christian, nagmula yan sa puso at hindi lang sa nguso, mga kapatid. Amen? Pero sa mga bago lang po dito, isa lang po itong paalala sa atin, mga kapatid, ha? Hindi ko po kayo kilala, pero time po talaga na gagamitin tayo ng Panginoon. Talagang sabihin po natin ang salita ng Diyos, no? Hindi ko po kayo kilala, pero Panginoon po ang nakakilala sa atin. Okay. Number 1 po, mga kapatid, how, praise God, paano tayo lalakad about sa wise Christian, mga kapatid. Number 1, educate ourselves, mga kapatid. Educate ourselves, mga kapatid. Kailangan natin education, or kailangan turuan natin ang ating sarili kung paano tayo lumakad, mga kapatid. Hallelujah. Paano po ba tayo lumakad, mga kapatid? Hallelujah. Okay. Praise God, mga kapatid. Puntahan po natin ang Matthew chapter 11 verse 29. Okay. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral sa akin, sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang puso at masumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong kaluluwa. Praise God. Sabi nga dito, mga kapatid, take my yoke upon you and learn of me. Sino pong nagsabi dito? Ang Panginoon. Educate ourselves with word of God, mga kapatid. Kaya tama po ang ginagawa natin dito na makinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Based po sa ating binasa sa Episo, mga kapatid, hallelujah, na mag-ingat nga kayong lubos kung kayo ay lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Amen?
Hallelujah! Sa 16 po, sa key verse po natin mga kapatid, ang sabi ni Apostol Paul dito, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masama. Isang paalala po to sa atin mga kapatid. Ang akala natin okay lang ito. Okay lang tong ginagawa ko. Pero mga kapatid, sabi nga ni Apostol Paul, mga kapatid, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masama, mga kapatid. Alam nyo ba mga kapatid, ang sama-sama ng panahon ngayon? Praise God. Nawa mga kapatid, sa ating lahat, hindi po tayo lumakad ayon sa mga mangmang mga kapatid. Kaya, educate ourselves mga kapatid with Word of God mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, learn from me. No? Ang sabi ng Panginoon, sabi niya dito mga kapatid, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest into your soul. Saan po tayo? Hindi po sa mga juwan nyo makapag-rest po kayo mga kapatid. Amen? Doon po sa Panginoon mga kapatid. Kaya, saan po tayo makapagpahinga mga kapatid? Hallelujah! Sa ating Panginoon, mga kapatid kong mga minamahal. Praise God. Number 2 po. Okay. Number 2 po. Praise God. Hallelujah. Number 2, discipline ourselves. Number 1, educate ourselves. Number 2, discipline ourselves. Okay. Kailangan po pala mga kapatid, mayroon po tayong discipline. Number 1 po talaga yung disiplina mga kapatid. Medyo masakit man ang disiplina sa Biblia, pero ito po talaga ang totoo mga kapatid. Praise God. Kaya nga, sinasabihan tayo na huwag tayong lumakad na gaya ng mangmang. Okay? Masakit po ba talaga itong salita ng Diyos mga kapatid? Parang lahat tayo dito tinatamaan at number 1 po akong tamaan dito. Okay. Hallelujah. Discipline ourselves. Hebreo chapter 4 verse 12. Ang sabi dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Praise God. Hallelujah. Kaya minsan mga kapatid, di ba po, bakit alam ni sister na ganito yung ginagawa ko? Na hindi naman nila nakikita. Dahil po mga kapatid, ibig lang sabihin doon na alam ng Diyos. Kahit nga kinauyuk-uyukan mo mga kapatid, kahit anong mga ugali natin, alam ng Panginoon. Kung nagsinungaling tayo, alam din po yan ng Panginoon. Dahil ang sabi sa Luke mga kapatid, hallelujah, na wala pong natatago na hindi mailantad mga kapatid. No? Ang sabi sa Luke mga kapatid, praise God. Puntahan ko muna yung Luke mga kapatid, hallelujah. Kaya pagdating sa salita ng Diyos mga kapatid, hindi po tayo na, ay ayaw ko tong sabihin kasi baka masaktan lang yung kapatid ko. Hindi po mga kapatid. Pag mahal po natin yung kapatid natin, sasabihin po natin ang totoo. Dahil nga, ang katotohanan ay yun po ay magpapalaya mga kapatid kung mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kaya kung nagkakamali man yung kapatid natin, hallelujah, sabihin po natin. Okay, sabi sa Luke chapter 12 verse 2, datapwat walang bagay na tatakpan na hindi mahayag at natatago na hindi malalaman. Kaya, wake up church. Alam nyo, nagtago kayo. Yes, nataguan ninyo yung mga pamilya ninyo. Oh, nataguan ninyo yung pamilya ninyo, pero kitang-kita kayo sa Panginoon. Ang Panginoon po, hindi siya natutulog, mga kapatid. Kaya pag tayo'y nagsinungaling, nagkaroon po tayo ngayon, nakarinig tayo ngayon, magsisi na po kayo. Hallelujah. Kaya discipline ourselves, mga kapatid. I-disiplina po natin pag bawal-bawal po. Okay, number 3 na po. Accept and learn, mga kapatid. Hallelujah. Accept and learn, mga kapatid. Kailangan mayroon tayong pagtanggap, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Tanggapin natin ang salita ng Diyos kung ito man ay masakit or anuman po, mga kapatid. Dahil ang sabi sa Kawikaan chapter 19 verse 20, makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo. Praise God. Upang ikaw ay maging pantas sa inyong huling wakas. Wow, thank you Lord, no? Ano po daw mga kapatid? Hear counsel and receive instruction, that thou myself mayest be wise in the latter end.
Praise God, hallelujah. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas. Amen? Sa inyong huling wakas. Praise God, hallelujah. Napakaganda pala mga kapatid pag tayo po'y tumanggap ng pagtutuwid. Accept and learn mga kapatid. Amen? Accept and learn. Hallelujah. Yun po ang nais ng ating Panginoon. Kaya bakit kaya ang sakit-sakit doon sa ating binasa mga kapatid? Hallelujah. Sa Episo mga kapatid. Dito kasi si Apostol Paul nagpaalala, ang sabi sa 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya accept and learn mga kapatid, lalo na tinutuwid tayo, tinuturuan tayo sa Panginoon mga kapatid. Ibig lang sabihin doon na isa ka na pinili at isa ka na minamahal ng Panginoon. Okay mga kapatid, Number 4 po. Number 4 na po tayo mga kapatid. Hallelujah. Kung number 1, educate ourselves. And number 2, discipline ourselves. And number 3, accept and learn. And number 4 po mga kapatid, humbleness bring us repentance mga kapatid. Kung tayo po'y magpapakumbaba mga kapatid, hallelujah, hallelujah, ibig sabihin doon mga kapatid, papunta po yun sa repentance. No? Iniwan natin, Lord, mag-repent po ako sa iyo kung ako man po ay naglalasing nung kahapon, or ako man po, Lord, ay nakagawa ng hindi maganda sa asawa ko. Mga kapatid, pakumbaba po natin ang ating mga sarili at tayo po'y humingi ng tawad sa ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, humbleness bring us repentance, mga kapatid. Aminin natin, no? Wala namang masama, mga kapatid, kung aminin natin, lalo na totoo yung puso mo na nagsisisi tayo, mga kapatid. No? Bring us repentance. Pakumbaba natin ang ating mga sarili. Kung tayo man po ay nagkakamali. Ang sabi nga sa 2 Kronika, chapter 7, verse 4, kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatawad ko ang kanilang kasalanan at pagalingin ko ang kanilang lupain. Wow, praise God. Kaya pala mga kapatid, meron ditong tinatawag na humble. Humble bring us repentance. No? Ipakumbaba natin ang ating sarili sa ating Panginoon. At kung tayo man ay nagkakamali, kaya sa ngayon, napaaralan po natin na wag na po tayong lumakad ayon po sa mangmang katulad ng sinasabi sa Episo mga kapatid. Ang gawin po natin ngayon ay lumakad po tayo, nakapag-desisyon tayo, ay magsisi na po tayo. Sa mga bago lang naman, sa mga bago lang nakarinig sa salita ng Diyos mga kapatid, isa po itong pagkakataon na tayo po'y magkapagbulay-bulay na mali pala yung ginagawa ko. Lalo na't hindi pa natin alam yung salita ng ating Panginoon. Kailangan pala humble and bring us repentance mga kapatid. Yung pagiging pagpapakumbaba po natin mga kapatid, yun po ang magdadala sa atin na hallelujah, magkapagsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Praise God, hallelujah. Kaya sabi dito sa Proverbs chapter 15 verse 8, ang hain na masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Praise God, hallelujah. Sabi po dito mga kapatid, no? Praise the Lord, hallelujah. Ang hain daw sa masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran, mga kapatid. Kaya kung tumawag tayo sa ating Panginoon, humble yourself, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Minsan mga kapatid, pag tayo po ay nagbigay ng encouragement, hallelujah, nire-reject po tayo. Hallelujah, because of the word of God. Praise God pa rin mga kapatid, no? Kung tayo po'y nare-reject mga kapatid, no? Nagsisend tayo ng link, hindi nagpunta, okay lang po. Basta wag po tayong mahimagod na sila po ay baka sa bandang huli mga kapatid ay madala po natin ang ating mga kapatiran. Okay? Praise God. Okay, next mga kapatid, number 5 na po tayo at sa hindi pagtatagal magtatapos na rin po tayo mga kapatid, no? Okay, patient mga kapatid, hallelujah. Paano po ba tayo lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon? Hallelujah.
We must be wise. Paano po ba tayo lumakad na maging wise dito sa mundo, mga kapatid? Kunti na lang kaming mga wais. Oh, joke lang. Kunti na lang tayong mga wais, mga kapatid, dahil nasumpungan natin ang salita ng Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid, yung tunay na wais, yung nakasumpong sa salita ng Diyos. Amen? Yung nakakakilala at nakabasa sa salita ng Diyos. Kaya laging sinasabi ng ating mga mangangaral na kailangan po natin na meron tayong Biblia upang ito po ay basahin po natin. Okay? Okay. Sabi dito sa number 5, patient. Amen? Paano tayo maging wise na Christian? Kailangan meron tayong patient. Hallelujah. Ang sabi nga doon, mga kapatid, hallelujah, Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagsubok sa kanya ay siyang tatanggap ng putong na buhay na ipinangako ng Panginoon sa magsisiibig sa kanya. Praise God, hallelujah. Kaya sa lahat po, mga kapatid, hallelujah, na tumatawag sa ating Panginoon, hallelujah, kailangan mayroon po tayong patient. Katulad ngayon, praise the Lord, hallelujah, dito po sa Pinoy tayo, hallelujah. Dahil meron na po tayong gawain dito at bukas po magsimula, mga kapatid, about po sa ating schedule, hallelujah, kailangan, mga kapatid, may patient po tayo at sacrifice, mga kapatid, para gampanan natin ang ating mga schedule, mga kapatid. Katulad namin, kami nag-sacrifice ba? Dahil hindi po kami nag-sacrifice dahil sa tao, dahil nag-sacrifice kami dahil nga ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandment. Tapos ang command ng ating Panginoon, ibahagi ang salita sa buong mundo. Dahil nasa online man tayo, buong imo, mga kapatid, pwede natin yan pasukin sa tulong ng ating Panginoon. At napakapalad po natin sa Pinoy tayo dahil isa kayo, mga kapatid, na pinasok ang salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung sino yung hindi, hallelujah, tumatanggap, hallelujah, ay, hallelujah, hayaan nyo. Dahil pagdating ng panahon, mga kapatid, ay tatanggapin din po nila yung sabi nilang ayaw tatanggap. At pagdating ng panahon, mga kapatid, baka nga sila yung sasabihin. At hallelujah, hallelujah, sabi doon sa Matthew 7:21 na hallelujah, maraming tumatawag na Panginoon, Panginoon, pero ang Panginoon hindi nakakilala. Kaya, mga kapatid, salamat po dito sa ating sa Pinoy tayo na tayo po, mga kapatid, ay nagkaroon ng ganitong mga gawain dahil napakapalad po natin. Dahil ang sabi nga sa Luke, mga kapatid, chapter 9:26, sapagkat ang sino mang makahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikakahiya siya sa anak ng tao. Pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama. Amen? Kung sino po, mga kapatid, ang nahihiya. Amen? Kaya tayo po, mga kapatid, huwag po tayong mahiya. Praise God. Sabihin po natin ang katotohanan. Kaya nga, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, mga kapatid. Kaya, praise God. Hallelujah. Tayong lahat nandito, mga kapatid. You are chosen. Praise God for this generation, mga kapatid. Kaya wag po nating sayangin yung mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo po ay natawag ng ating Panginoon. At ngayon po nakapasok po ang salita ng ating Panginoon dito. Dahil po yan po ay isang utos ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sa Luke, sa Matthew chapter 28, mga kapatid. Hallelujah. Last chapter and last verse po, na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin. Hallelujah. Ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y suma sa inyo, hallelujah, palagi hanggang sa pagkatapusan ng sanlibutan. Praise God, hallelujah. Kaya, mga kapatid, lahat pong ginagamit ng Panginoon, magkaroon po tayo ng respeto at magkaroon po tayo, hallelujah, ng acceptance and learn po, mga kapatid, lalo na sa mga sinishare natin, hallelujah, sa mga pastor, sa mga preacher, mga kapatid, dahil ito po ang nagtuturo sa atin kung paano po tayo mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya ngayon palang, mga kapatid, hallelujah, mag-ingat tayo, mga kapatid. Amen? Dahil ang Panginoon po, hindi po siya nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, hindi po siya nagbabago. Ang sabi sa Hebrew chapter 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Kung paano ng Diyos niligtas ang mga tao, mga kapatid, hallelujah,
ganun din po tayo ay iligtas din po tayo sa Panginoon. Pag once tayo mga kapatid, may patient po tayo. Hallelujah. Nagawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Ang tawag po doon, wais Christian mga kapatid. Yan po ang tawag doon sa tao na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi nga doon mga kapatid sa Matthew 24 verse 35, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya ang salita ng Diyos mga kapatid, hindi talaga ito magbabago hanggang sa kanyang pagbabalik mga kapatid. Mawala man ang inyong mga hanap buhay, mawala man ang ating bahay na pinupundar natin, kahit kamahal-mahal yan mga kapatid, kahit yung mga anong merong sa inyo dyan, nakikita ninyo na minsan doon na yung puso ninyo mga kapatid at ayaw nyo nang makinig sa salita ng Diyos dahil nakita ninyo na, hallelujah, marami na tayong mga pera, pero tandaan nyo kapatid, yan ay mawawala lang lahat yan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos, hindi yan mawawala mga kapatid. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away, mga kapatid. Kaya, purihin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Last but not the least, ito po, mga kapatid, kailangan bilang isang wais na Christian, meron po tayong control ourselves, mga kapatid. Kailangan control din po, mga kapatid. Amen? Sa lahat po, para po ito sa ating lahat. Kasi minsan, mga kapatid, di na po natin nakukontrol. At doon mga kapatid, hallelujah, ang akala natin, hallelujah, totoo na yung mga sinasabi natin. Pero minsan, hindi natin nakukontrol. Kaya, a wise Christian, we need to control ourselves, mga kapatid. Control ourselves, mga kapatid. Ang 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, hallelujah, na praise God, hallelujah, 2 Timothy, mga kapatid, okay. 2 Timothy chapter 1, tapos na po tayo mga kapatid. Okay, praise God. 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi kapangyarihan at pag-ibig at kahusayan. Praise God, hallelujah. Sound mind. Kailangan mga kapatid, may kahusayan. Yes, tayo po mga kapatid ay binigyan ng espiritu na hindi tayo matatakot. Amen? Hindi tayo matatakot kung sinong magtatanong sa atin dahil alam natin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, be wise Christian. Sa mga bago pa lang mga kapatid, hindi po nagkakamali o hindi nagkakamali ang Diyos sa inyo. At alam nyo ba, sa lahat ng mga tao, isa kayong espesyal na tinawag ng Diyos. Dito sa Pinoy tayo. Dahil nga nakapasok ang salita ng Diyos dito At ginamit po ang ating mga kapatiran, mga kapatid, para po makapasok ang salita ng Diyos. Kaya lalakad po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Maglasing tayo sa mga salita ng Diyos. Ang sabi sa 19 na kayo'y mag-usapan ng salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu. Ibig sabihin mga kapatid, no? Ukol sa espiritu. Yung mga worship song ang ating aawitan mga kapatid. Dahil minsan, praise God, hallelujah, umawit tayo mga kapatid ng pangsalibutan. Ang tanong mga kapatid, masaya ba ang Panginoon doon? Praise God. Siguro kung ginawa po natin yan, hallelujah, sa hindi pa po nakakaalam. Ang tanong ko lang po, masaya ba ang Panginoon? Hallelujah. Doon mga kapatid. For example, isang awit na ibibigay ko sa iyo, sanlibutan. Aawit kayo mga kapatid ng, anong awit doon mga kapatid? Hallelujah. Okay, hindi ko na. Praise God. Okay, aawit kayo ng, sana, dalawang puso ko. Ibig sabihin doon mga kapatid, pinag-pray mo. Ay, ang nasa puso mo, dalawa yung puso mo. Bakit naawit mo yun? Ang tanong, anong reason mo? Bakit inawit mo yung dalawa ang puso? Kasi nga daw, dalawa yung iniibig niya. Nahirapan ka na nga sa isang puso mo, umaawit ka pa na dalawa yung puso mo. Paano mo na yan i-drive yung isa at magdalawa na yung puso mo? Walang kabuluhan na mga awit mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, hallelujah, praise God, ang sabi niya dito, mag-usapan kayo ng mga salmo at mga himno at ang awit na ukol sa espiritu. Yung nagpatatag sa ating espiritual. Amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya po, hallelujah, a wise Christian sumusunod sa kalooban ng Diyos. Number 1, educate ourselves mga kapatid. And number 2,
Discipline ourselves. And number 3, mga kapatid, accept and learn, mga kapatid. Amen? Kung masakit man ang salita ng Diyos dahil pagtutuwid sa atin, accept. At mag-repent po tayo, Lord, patawarin ako, mali pala itong ginagawa ko. Humbleness bring us repentance, mga kapatid. And then, hallelujah, patient and control ourselves, mga kapatid. Kung dati marunong tayo, mahilig tayo, mga kapatid, mag-TikTok or anong ginagawa nyo sa social media na para lang talaga maaliw kayo. Hayaan nyo ngayon na maaliw kayo sa salita ng Diyos. Hayaan nyo ngayon, mga kapatid, hallelujah, na pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Hayaan nyo, mga kapatid, hallelujah, na magbasa kayo sa Biblia. Dahil dito sa Biblia, dito lang tayo magkaroon ng peace mind, peaceful na pag-iisip, mga kapatid. Amen. Ang Panginoon po kumakatok sa atin. Bakit nais ng Panginoon, mga kapatid, na papasukin mo siya? Ang sabi nga doon, mga kapatid, sa Apocalypse 16 verse 15, mga kapatid, narito ako'y pumaparito gaya ng magnanakaw, mapalad ang magpupuyat at mag-iingat sa kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila na kanyang kahihilayan. Amen? Hallelujah! Kaya mapalad tayong lumakad, mga kapatid, na may takot sa ating Panginoon. At mapalad tayo, mga kapatid, na may takot tayong magkakasala. Yes, magkakasala tayo. Pero ngayon, tinuturuan tayo sa ating Panginoon kung paano tayo lumakad ayon sa kanyang kalooban. Kailangan turuan natin ang ating sarili na manalangin, mga kapatid. Turuan natin ang ating sarili, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, na madisiplina, mga kapatid, lalo na itong flesh natin, mga kapatid. Lalo na tong flesh natin, mga kapatid. Lalo na yung hilig natin. Sister, hilig ko talaga itong umawit ng ganitong na mga awit. Yes, mahilig ka, pero ngayon palang disiplinahin mo na yung sarili natin, mga kapatid. Bakit? Pag madisiplina natin yung sarili natin, hallelujah, mawawalan ka na ng gana sa yung nasanayan mong awitin at nasanayan mo nang mag-praise and worship at nasanay ka na mag-awit, mga kapatid, na makapuri sa Panginoon at nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid, kung tayo po ay open ang ating puso na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi, mga kapatid, sa last verse, mga kapatid, hallelujah, ang sabi dito, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay, hallelujah, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, hallelujah, na ating Ama. Praise God. At magpasakop kayo sa isa't isa na may takot sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang salita ng ating Panginoon. A wise Christian, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Dito na po tayo nagtatapos, mga kapatid. Sa lahat po nandito, hambang mahanap po natin ang ating Panginoon. Ang sabi nga sa Isaiah chapter 55 verse 6, inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masumpungan pa. At magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit pa. Malapit pa po ang ating Panginoon, mga kapatid. Nasa iyo na po ang desisyon kung magpatuloy po ba kayo sa paggawa ng masama o magpatuloy na ba tayo sa ating landas na napakinggan na natin ang salita ng Diyos. Meron na ba tayong mga desirement, mga kapatid, na mas matuto pa ako, Lord? At nagkaroon ba tayo, hallelujah, na instinct na dapat ito pala ang gagawin ko? Amen? Purihin ang pagkabasa at pagpakinig sa salita ng Diyos. Ako na po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Jesus. Makapangyarihan namin na Diyos, maraming salamat, Lord God, sa salita mo sa oras na ito na muli, Panginoon, ay aming napakinggan. Maraming salamat, Lord God, sa Pinoy Tayo, VR, O Lord Jesus, mula sa aming owner, Sister Princess, O Lord God, admins, co-admin, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan, patuloy mo pong bakuran ng iyong banal na espiritu, hallelujah, ang VR na ito, upang sa ganun, magkaroon po sila ng pagmamahal sa bawat isa, at hallelujah, magkaunawaan at unity, Panginoon. Patuloy mo po, Lord, na gamitin ang GCA family, hallelujah, na maging daluyan sa pagpapala, O Lord God. Ganun din po, Panginoon, ang lahat ng mga pastors na gagamitin at maghayag ng iyong salita, na tanging ang kalooban mo lamang ang masusunod, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa iyo lamang, Panginoon, ang mataas na papuri. Salamat sa inyong napaka-powerful na salita sa oras na ito. Maging sa lahat ng mga bisita po namin ngayon, Panginoon, nawa, O Lord God, ang salita mo ay ilagay namin sa aming kinauluyukan na puso upang hindi po ito nakawin sa kaaway. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa iyo lamang ang kataasan na papuri.
In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon at ibalik ko po, ibigay ko po kay Pastor Carlo. Pastor Carlo?